yung procurement ng laptop, hindi siya nangyari sa loob ng Department of Education. Nangyari siya sa DBM. Ha? So, hindi DBM? pumasok lahat ng procurement documents sa DepEd. So, ang pinaka na magawa lang namin doon sa loob ng Department of Education is mag-blacklist. And at the time, hindi pa namin mag-blacklist kasi hindi nga sa amin nangyari yung procurement. So, natali yung kamay namin doon. Kaya inasahan namin na doon sa fraud audit ng Commission on Audit, may lalabas doon na mga personnel involved. Ngayon, ang gustong palabasin nito ni Sara Duterte para absuelto siya ay ganito. Una, sinisi niya yung previous administration. Yung administrasyon ni Briones. Ang problema, mga kababayan, eto. Meron siyang sarili na laptop issue. 1.6 billion. Ako na lang ang isang nagde-deliver sa cabinet ni BBM tapos ganun pa ang gagawin sa akin? Ay! Kaya ba? Gumawa kami ng investigation sa loob ng Department of Education. Isa sa mga pinagamitan ng confidential funds ay yung corruption sa loob ng Department of Education. Hindi lang sa laptop madaming reports of corruption inside the Department of Education. Hindi lang sa central office, kasama na yung sa mga regional offices namin. So kapag merong reports, pinapa-imbestigahan yun. So isa sa mga inimbestigahan is yung laptop. Ang unang ginawa doon is nag-request ng fraud audit sa Commission on Audit. Tapos kami, sa loob ng Department of Education, gumawa rin kami ng sarili namin investigation. Para kung ano man yung ma-action na namin sa loob ng DepEd, ma-action na kaagad namin. Unfortunately, yung procurement ng laptop, hindi siya nangyari sa loob ng Department of Education. Nangyari siya sa DBM. Huh? So, pinaka na nasa loob ng Department of Education ay yung agreements between DepEd and DBM. So, hindi pumasok lahat ng procurement documents sa DepEd. So, ang pinaka na magawa lang namin doon sa loob ng Department of Education is mag-blacklist. And at the time, hindi pa namin mag-blacklist kasi hindi nga sa amin nangyari yung procurement. So, natali yung kamay namin doon. Kaya inasahan namin na doon sa fraud audit ng Commission on Audit, may lalabas doon na mga personnel involved. At doon sa Blue Ribbon Committee na investigation, kung maalala nyo, may nangyaring Blue Ribbon Committee investigation sa Senate, sa laptop, ginamit namin yun sa loob ng Department of Education para isa-isahin kung sino yung mga personnel involved na under sa mga tao involved doon sa Senate Blue Ribbon investigation. Baka yung ibig niyang sabihin, mga kababayan, kasi kapag nagkaroon ng bidding, syempre, kasi may winning bidder na. Pag may nanalong bidder, mga kababayan, syempre, magbabayad si DepEd, di ba? Si DepEd, magbabayad siya at kukunin niya yung pera kay DBM. Tapos si DBM maglalabas ng budget, popondohan yung mga checking kailangan pondohan, at magbabayad doon sa kung sino yung dapat bayaran. Ipapasa niya yung kay DepEd. Si DepEd pa rin ang hawak ng pera. Tapos siya yung magdi-disburse. Ngayon, ang gustong palabasin nito ni Sara Duterte para absuelto siya ay ganito. Una, sinisi niya yung previous administration. Yung administrasyon ni Briones. Alam niyo, mga kababayan, may kaso na siya ngayon. So, kumbaga, it's moot and academic. Hindi na kailangan pag-usapan. Gumugulong na yun. Ang problema, mga kababayan, eto. Meron siyang sarili na laptop issue. 1.6 billion. The alleged anomaly may have cost taxpayers, according to the House Assistant Majority Leader Jill Bongalon, Vice Chairman of the House Representatives Committee on Appropriations, who raised the call for an investigation after revealing the alleged irregularity during Monday's hearing on DepEd's proposed 793.11 billion peso budget for 2025. May conspiracy daw.
There seems to be a conspiracy in the bidding of laptops. Imagine there was already a bidding and it's all favorable to the government. Then suddenly there was a rebidding where there was 1%, where there was a 1% variance. Is this not a big question for the DepEd family? In other words, the prices of laptops have soared and it is because of the conspiracy of the people behind this bidding of laptops. Sabi, there was a rigged bidding. So meron siya sarili niya na hindi pa niya sinasagot hanggang ngayon. Kinumpirma din to. Kinumpirma to ni Mercado, ni Osias, at saka nung accountant, I forgot her name. Na nagre-rig talaga sila ng bidding, no? Ma'am, alam yung presidente. Diyos po, akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan at all. Hindi. I swear to the flag. Si BBM, hindi yan siya. Nagtatanong ng trabaho at all. Kaya napansin niyo ba, walang direksyon yung governance at walang direksyon yung iba't ibang departamento. Bakit? Kasi he doesn't give he doesn't command. He doesn't command, he doesn't ask, he doesn't say that, look, there's a Philippine development plan and what are you supposed to do about this? Akala nyo ba yung ginawa ko sa DepEd galing yung kay BBM? Hindi, akin yun. Lahat. Kasi he did not give any orders at all. Kuda sino? Sabi ko sa mga kasamahan ko, sa mga USEC at ASEC, I think this is our show. Kasi walang participation at all ang Pangulo. So gagawin na lang natin kung ano yung dapat na gawin para sa edukasyon dito sa ating bayan. So we created a matatag agenda, we followed through with the matatag curriculum, at unfortunately hindi kami natapos kasi yun na, nag-decide ako na I don't deserve the attacks that were thrown at me by the administration. Kasi ako na nga lang siguro yung kaisa-isa doon nag-deliver para sa cabinet ni BBM. Tapos ganoon pa yung gagawin nila sa akin. Hindi nang nawala ako, wala na. Wala na siyang accomplishment at all. Ang sabi niya, hindi raw involved si Presidente Bongbong Marcos. Hindi raw siya nakikialam. Sinabi daw niya sa kanyang mga USEC and ASEC, this is our show. Walang pakialam si Bongbong Marcos. Hindi siya nagdidirekta. Hindi siya leader. Eh di wala palang kasalanan si President Bongbong Marcos sa kapalpakan mo. Eh di nagsinungaling ka pala nung sinabi mo na ikaw ay inabutan ni Lisa Marcos ng envelope para ibigay sa mga empleyado ng DepEd. So lahat ng katiwalian na nangyari sa loob ng DepEd falls on your head. It's on you. Ikaw lang, wala nang iba. Tapos sabihin niya, kung wala ako, walang accomplishment si Bongbong Marcos. What the hell? Eh, mas sarili mo. Are you gods? Diyos ka ba?